Welcome back muli sa aking channel mga boss. Sa araw na ito, ang ipapakita kong video ay kung paano po natin pagandahin yung ating mga na-varnisan na po o yung mga ganitong klaseng trabaho. Ayan po. So kung napansin po ninyo, hindi po maganda yung kanyang haspi ng kahoy dahil nga ordinaryong plywood lang po ito. Ayan po. So marami po tayong binabarnisan na kahit pa solid wood pero hindi po maganda yung kanyang haspi. At yan po ang gagawin po natin ngayon kung paano po ma-improve itong ganitong klaseng finish po na mga ordinaryong plywood at gagawin po natin ng mas maganda po. So bago po natin simulan ang lahat, kung kayo po ay bago lang po sa aking channel, naway mag-subscribe na po kayo at with the notification bell po para po ma-update po kayo sa mga future uploads ko po na gagawin dito sa YouTube. Tapos kung magustuhan po ninyo ito, naway mag-like po kayo at mag-share, comment kung meron po kayong gustong itanong sa akin at sasagutin ko rin po kayo sa oras po na ako'y libre po sa aking trabaho. So let's do this mga boss. So ngayon sisimulan na po natin yung ating pagbabarnish nito. Ayan po, pero bago pong lahat ipapakita ko po sa inyo yung mga gagamitin po natin para po dito sa ating gagawin ngayon. So ito po yung sanding sealer. Ayan po. At syempre meron po tayong lacquer flow. Ayan po. Meron po tayong clear gloss. Ayan po. So yun po yung mga sangkap ng ating gagamitin po. At syempre yung pangkulay po natin yung ating walnut po na kulay, yung ating oil wood stain. Tapos meron po tayong lacquer thinner. Ayan po. Ngayon bago po natin simulan ito, siyempre kailangan po nating lihain para po mas kumapit yung ating varnish o yung ating stain. Gamit po ang liha na number 240 po. So lilihain po natin itong ating varnish dahil siyempre kung kunwari lumang varnish ito, lumang furniture ito, so kailangan po nating lihain. Ayan po. Kapag halimbawa po sobrang luma na po yung inyong varnish, tirahin nyo po muna ng sanding sealer siyempre para makita nyo yung ganito, yung tamang kulay po talaga niya. So kailangan tirahin nyo muna ng sanding sealer. Pero since na itong ginawa ko ngayon ay sample lang naman ito at medyo bago pa po, pwede na po natin i-apply agad yung ating wood stain. So dito po sa mga ganitong klaseng trabaho, minsan po kasi pagka gusto po nating i-upgrade yung ating mga varnish sa bahay at maglagay po tayo ng mga design na kung saan mas lalo pong mapaganda, so ganito po ang gagawin natin. Dahil kung napansin niyo yung ating plywood ay napaka-ordinary lang po niya. Ayan po. So magdadagdag po tayo ng wood stain at gagamitan po natin ng design. So ang gagamitin po natin nga pala dito ngayon, maglalagay po tayo gamit po nito itong graining tools na ito. Ayan po. So yan po yung pinaka basic at pinakamadali po talagang paraan na kahit sino pwede pong gumawa sa mga ganyang klaseng design. Gamit po yan. So ayan po, lalagay na po natin yung ating wood stain. So sa paglagay po ng wood stain, dahil oil po ito, yung gamit po natin oil ito, hindi po ito yung tinitimplang container na tinitimpla doon sa gamit po ang tinting color. Ito po ay hindi. Ito po ay wood stain po talaga. So ano po ba ang kaibahan doon sa wood stain at
tinimpla na tinting color doon sa paint thinner. So medyo malaki po ang kaibahan dahil siyempre ang paint thinner, siyempre nakalutang lang po siya sa paint thinner, dahilan para pagka ipunas nyo po yung sanding sealer, ang mangyari niyan mabobura po. So kapag ganitong klase na wood stain talaga, mas maliit po ang tansa po niya na mabura siya kapag ginamitan mo ng brush. Ayan po. So naway magustuhan po ninyo ang ating gagawin ngayon at magaya po ninyo. Maaari pong pagkatapos ninyong mapanood ito, pwede na po ninyong gawin po sa inyong mga tahanan. So ganyan po ako pag nagpa-varnish. Ayan po, pinupunasan ko po ng basahan para po mas matanggal yung kaniyang kapal. So ninipis po siya yung kaniyang wood stain. So actually kung talagang wala kayong mga wood, mga ganitong graining tools, basahan lang pwede na yung ganyan. So pagka ganyan, patungan nyo lang ng sanding sealer yan, magkaroon na po kayo o makagawa na po kayo ng napakaganda po at napaka-creative niyo po ang pagkatao pagkapagawa nyo yan. So pagkatapos natin yan, ayan po, simulan na po natin i-apply ito. So ang pag-apply nito, panoorin nyo po yung iba kong video, ilalagay ko po mamaya kung anong video yun, kung paano po gamitin ng tamang paggamit sa graining tools. So simple ganyan lang po yan. Ayan po, at medyo idiin nyo lang po ng kaunti. Ayan, saka nyo po ngayon hihilain ng paganyan. So pwede nyo ulitin kung hindi nyo magustuhan. Kagaya nyan, dumula siya, pwede po natin ulitin yan. So yan po ang kagandahan ng penetrating ng oil wood stain. So pagka kayo po gumawa ng ganito, pwede naman yung ulitin kung hindi nyo magustuhan gaya ng ginawa ko. So hindi ko po nagustuhan, madulas po siya. Ayan po, diba, nakakagawa na po tayo ng magandang design. Ngayon iba ito doon sa una kong ginawa, kagaya nitong ginawa ng kaibigan ko. Ayan po, so iba ito dahil yan may pintura yan. Itong ginawa ko, talagang varnish yung pundasyon, yung kaganyan yung pinakita ko. So ang mangyayari niyan, magmumukha po siyang parang totoo talaga na kahoy, dahil nga yung hindi po natamaan ng haspi na yan, kitang kita niyo po yung kahoy po talaga. Ayan po, yung pagka plywood niya o kahoy po talaga, nakikita niyo. So pagka ganyan, para magmukhang totoo po talaga, mas maganda kung bawasan niyo ng
ka lang nitong sa ganitong sitwasyon, parang naglalaro ka lang. Ganyan po. So ganyan lang po. So ayan na po. So ang susunod natin dito, hintayin po natin ito ng at least mga kalahating oras o isang oras bago po natin ito isanding sealer. Dahil siyempre, para yung wood stay natin makapag-penetrate kahit paano sa atin pong plywood. So hintayin po natin, lalong-lalo na brush lang po ang gamit natin ng ating pagsisealer mamaya. Ito po. Ayan po yung gagamitin natin, yung camel brush po. So ngayon na tuyo na po yung ating sanding sealer at nakadalawang coat na po siya, pwede na po nating lihain para po sa ating top coat.
So ang gagamitin nating liha ay number 400 po pagka ganito. So kahit pa spray ang gamit ninyo, kailangan ding lihain pa din. So ano pa kaya kung brush, di ba? So dito pinapakita ko lang na talagang pwede po nating gawin sa pamamahay natin kahit wala po tayong mga spray gun o compressor po. So ito na po ngayon yung ating clear gloss. Ayan po. Ayan, kung paano po ito tinimpla, tingnan na lang po ninyo sa description po. So ito po. Gagawin po ito ng dalawa. Pero para sa akin, yung dalawa okay na rin yan. Ayan. Tapos sa grading ko, nakakagawa po tayo ng ganito. Ayan. So gawin po ninyo yan. Ayan muna. Maraming salamat po.